Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Robel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga sa bawat sa atin, sa mga nakasubaybay na po ngayon. Good morning po Ate Patricia Lantexi, kapatid na Mirna Narciso, Marilu Reyes, Ate Mirna Sinfuente, Sally Ramos, magandang umaga sa iyo, kay Kuya Ikoy at kay Ate Gaying, alam ko nanonood kayo. Kay kapatid na Rowena Santarin, magandang araw po. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito at minsan pa binigyan tayo ng pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Samahan po ninyo ako sa talata na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa aklat po ng Exodus chapter 13 verse 21. Ganito po ang ating mababasa. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea back by a strong east wind all night and turned the sea into dry land. So the waters were divided. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulay. Hindi po lingid sa inyo ang bagay na ito. Marahil po, marami ang nakapanood ng pelikulang Ten Commandments. Bata pa ho tayo ay naipalabas o napanood na natin ang pelikulang ito kung saan ang bansang Israel ay pinalaya ng Diyos sa kanyang pagkaalipin sa Ehipto at sila po ay pinakitaan ng Diyos ng miracle after miracle. Yung mga himalang ito ng Diyos na kanyang ipinamalas ay naging daan upang eventually yung hari ng Ehipto ay palayain na ang bansang Israel sa kanilang captivity sa Egypt. So God set them free from oppression, free from captivity, free from bondage, but the adventure was just getting started. Sa paglaya, ito po'y simula pa lamang ng isang paglalakbay. When Pharaoh let the people go, God didn't lead them on the road to the most to the road that made sense. Diba? Yung daan na dinaanan ng bansang Israel ay hindi yung daan na kung saan ay madali. Hindi po ito yung daan na kung saan ay maginhawa. In fact, ito po yung napili ng Diyos na kanilang daanan. Hindi po Israel ang siyang nagpilit na doon dumaan. Ang Diyos mismo ang nag-lead sa kanila towards that particular path. Why? In Genesis chapter 13 verse 17, kung kayo po ay palabasan ng Bible, binanggit po doon na hindi sila pinayagan ng Diyos na dumaan sa lugar ng mga Filisteo. Though that was the shortest path. The road towards the Philistine. Ito po yung pinaka madaling daan eh. Pero kung tatandaan po ninyo, ito pong Filisteo, ito pong mga Philistines, ito po yung mga higanting tao, ito po yung malalaking mga tao. In fact, si Goliath ay isang Filisteo. Natatandaan niyo po ba si Goliath at saka si David? Si Goliath is a Philistine. Ayaw ng Diyos na doon sila dumaan. Kaya sa Exodus 13 verse 17, ang sabi, though the path was shorter right through the Philistine country, God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Yun po sabi ng Diyos, no po? Nasa isipan ng Diyos yun. Kaya hindi siya doon, hindi kayo dyan dadaan. Dahil kung diretso, digmaan agad from captivity, from being a slave, you don't have power to wage war to any country. Kaya hindi sila doon dumaan. So, God led them around the desert road towards the Red Sea. Nakuha niyo po? Kaya lalo nilang sinisi ang Diyos eh. Nung nandun na po sila sa harapan ng Red Sea, habang papalapit doon sa dagat na yon, ano po napansin nila na palaki yung dagat. They hear the grumbling starting, they feel the fear rising as the Israelites get closer and closer to the sea. Palaki naman ang palaki ito. An obstacle that seemed too difficult to overcome. And their eyes focused on the problem, they forgot about the bigness of their God.
So maganda pag-aralan to mga kapatid. Pagbulay-bulayan po natin ito ngayong umaga. Huwag po natin kakalimutan ang unang puntos na gusto kong pagtuunan ng pansin. It was God who led them towards that path. It was not chosen by them. Kasi kung silang pipili, mas pipiliin po nila yung daang mas mabilis. Ganun po tayo, mahilig tayo sa shortcut. Mahilig tayo doon sa mas madali, doon sa mas mabilis, doon sa hindi na natin iniisip kung anong consequences, sa padalos-dalos. Pero dito po mga kapatid, 2 million people lumabas po ng bansang Ehipto. Can you imagine 2 million people? Paano mo i-U-turn yun bigla? Ang hirap kausapin kasi ito pong mga taong ito ay nasanay na sila'y hinahagupit muna bago sila mapasunod. They were slaves. At napakahirap po nilang pasunurin gayong alam nilang sila'y malaya na. Gayong sila'y free na from captivity, from slavery. They can do whatever they want. Kaya po, yung para sila'y pasunurin, napakahirap na gawin ito ni Moses. So, can you imagine the difficulties? Pero alam niyo po mga kapatid, ito pong kasaysayang ito ng bansang Israel sa Red Sea can also remind us of a lot of things. At ito po yung pipilitin nating pagbulay-bulayan ngayong umaga. Mga bagay na pwedeng ituro sa atin ng Red Sea miracle, ng Red Sea experience of the Israelites. Because I believe each one of you right now, even me, ay pwede tayong maka-experience ng mga Red Sea ng buhay. Ito yung mga dead end ng buhay. Ito yung mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin alam kung anong susunod. Hindi natin alam kung anong gagawin. Hindi natin alam kung meron pa bang kasunod na biyahe. Dead end ng buhay. At kung ikaw kapatid na nakikinig sa akin ngayon ay dumating doon sa punto na dead end na ang buhay, let us be reminded by the Red Sea miracle. Ano mga pwede nating matutunan dito? Una, ito pong una. Unang punto, God knows what He's doing. Exodus chapter 13, verse 17. Ito po ang sabi po ng talata, Exodus 13:18 rather. Sabi po sa 18, so God led the people around the desert road toward the Red Sea. Ano po ang sabi ng 17? Sa verse 17, God said if they face war, they might change their minds and return to Egypt. Sa verse 18 ang sabi, so God led the people around the desert road toward the Red Sea. Again, bibigyan ko na reiteration. Ang Diyos ang nagbigay ng daanan na yon para hindi sila dumaan sa destinasyon ng mga Filisteo. He led the people around the desert toward the Red Sea. Even if the way He's leading doesn't seem to make sense. Even the timing is off, or the weight of the journey get so long, and wandering in the desert place is the last thing they want to do. God led them. Pero ano po ang puntong gusto kong pagtuunan ng pansin? Sa kabila ng lahat ng ito, God knows what He's doing. Alam na ng Diyos ang dulo nun. Alam na ng Diyos na sa dulo ng Red Sea ay makikita ang kanyang kapangyarihan. He knows our way. He sees the big picture. He has good in store. And though it may not have been what we would have chosen, or we would done things, we can thank Him for His sovereignty. He cares for us. He cares for you. Alam niyo po ba mga kapatid, gusto kong tandaan po ninyo na yung journey ng buhay ay kasama sa destination. Mahirap po sigurong unawain, mahirap tanggapin, pero alam niyo po mga kapatid, yung paghahanda pa lang sa pagbiyahe ay kasama na sa destinasyon. Dahil kung hindi ka maghahanda, how can you be in the destination without the journey? Amen? Nakapagbiyahe na naman siguro po kayo.
Kayo pong mga nandito sa Canada, sigurado naman, bago kayo umalis ng Pilipinas, pinaghandaan nyo ito. Nagsimula siguro kayo sa pangangarap, sa pagkuha ng passport, sa pag-a-apply. Ngayong na-approve na yung application, sa pagbili ng mga gamit na pwedeng dalahin dito, sa pag-iimpake ng mga damit, sa paglabas ng pintuan ng bahay, sa pagsakay sa sasakyan, sa pagsakay ng eroplano, sa pagharap sa immigration officer, sa pagkuha ng bagahe doon sa airport, pagsakay uli ng sasakyan hanggang sa makarating sa iyong destination. Lahat po ng iyon ay journey ang tawag. At yung journey na yon, kasama na yon sa destination. Minsan po, ang akala natin, yung pagtungtong lang ang ating destination path. No. Yung paglalakbay, kasama na yon. At ito ang gustong makita ng Diyos, o nais ng Diyos na makita natin, na habang nandun tayo sa journey ng buhay na yon, sa journey ng buhay na ito, ay mag-enjoy tayo. I-enjoy natin ang paglalakbay. At ito po ang totoo, hindi lahat ng paglalakbay natin ay maaluwan. May mga dead end. May mga turbulence yung aeroplano, may mga air pocket, may mga hindi maayos minsan. And to be honest, mayroong mga hindi nakakarating ng destination. Si Moses nga, hindi nakarating. Yung 2 million Israelites, 2 lang ang nakarating. Can you imagine? 2 million. 2 lang doon ang nakarating sa tunay na destination. Si Joshua at si Caleb lang. But they experienced the journey. God knows what He's doing. He knows what He's doing. So yun po yung una nating tandaan, alam ng Diyos kung anong nangyayari sa'yo. Pangalawa, God leads our way. God leads our way. Exodus 13:21, ano po sabi? By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night, in a pillar of fire to give them light. God will not leave us to fend for ourselves, to struggle in our own way. He will lead us. He promised to. We may not see Him in a pillar of cloud by days, or cloud of fire by night, literally. Pero bilang mga Kristiyano, aminin man natin o hindi, tandaan po ninyo, ang Diyos ang nangunguna. He is with us. Siya yung nagbibigay ng wisdom. He provides direction. At alam na alam nyo ito. Kung ikaw'y mananampalataya ng matagal, alam na alam mo ito. Nang lahat ng bagay sa buhay mo ay Father filtered and God directed. Amen? He guards our way from behind. His word gives us the truth and life, and He shows us the way to walk in this world. Kaya nga tayo binibigyan ng mga pastor. Ang bansang Israel binigyan ng Moses. Binigyan sila ng Joshua. Kaya sa buhay natin, sa paglalakbay natin sa mundong ito, mahalaga na makinig din tayo sa mga leader natin. At alam niyo po mga kapatid, yung mga rebellious Israelites, ano po nangyari sa kanila? Sila po yung mga nakakain ng mga panis. Sila po yung mga pinagpapatay sa disyerto dahil sa kanilang katigasan ng ulo at mga rebellion. Kaya napakahalaga ng may tagapanguna at marunong tayong makinig sa ating mga tagapanguna. Kasi sila yung mga ibinigay ng Diyos para maging gabay natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Kaya kapatid, kung may pastor ka na pinakikinggan, makinig ka. Amen? At kung yung pastor mo nagtuturo ng katotohanan kahit masakit, makinig ka. Kesa doon sa pastor na binubola ka lang. Kesa doon sa pastor na ubod ng lumanay, magsalita, kunwari. Pero kunwari lang. Doon na ako sa may dalang panghambalos.
Doon na ako sa pastor na masakit magsalita, pero masakit dahil totoong mahal ako at ayaw akong mapahamak. Katulad ni Moses. Hindi nga magaling magsalita si Moses. Hindi nga siya mahusay yung dila niya. Kaya sinama niya si Aaron eh. Si Aaron ang mas mahusay sa tao. Mas magaling mambola si Aaron. Kaya nga po, siya ang gustong leader ng mga tao eh. Nung nalingat lang si Moses, anong gusto ng mga tao? Aaron, hindi na babalik yung kapatid mo, ikaw na leader namin. Gumawa tayo ngayon ng guyang ginto na ating sasambahin bilang Diyos. Nakuha niyo po? Kaya ang journey ng buhay ay hindi madali. Pero tandaan po natin, it is God who leads our way. Amen? Yun po yung pangalawang lesson na dapat nating tandaan sa tinatawag na Red Sea experience ng buhay. Una, God knows what He's doing. Pangalawa, God leads our way. And three, ito mahirap itong maintindihan. Hindi ko po alam kung napansin niyo po ito sa kasaysayang ito. God is able to turn the hearts of kings. That is the number 3. God is in control of the hearts of kings. Siya nagpaangat kay Paraon. Siya ang lumikha kay Paraon. Siya ang naglagay kay Paraon. Ano po ang sabi ng Exodus 14 verse 4? Pakinggan niyo po ito. Exodus 14 verse 4. And I will harden Pharaoh's heart. Sino po nagsasalita rito? Sasalita rito ay Diyos. Ang sabi niya, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. He holds all things in his hand. He can turn around the evil working in this world to ultimately bring glory to His name. Mahirap itong intindihin, pero tandaan po ninyo, maging sa kabuktutan, maging sa kasamaan, maging sa mga paraon ng buhay natin, ang Diyos ang may kontrol. Kayo mga nagwawala dyan sa Pilipinas, galit na galit kay Pangulong Duterte, galit na galit sa mga leaders, galit sa senador, sige, magalit na kayong lahat. Pero ano may tutulong nun sa buhay ninyo? Wala. Kasi ang hamon sa bawat mananampalataya ay ang magpasakop kahit sa walang hiya, masama, buktot na tagapanguna. Dahil aminin natin o hindi, minsan, kamay ng Diyos ang kumikilos doon. May layunin yun. At ang layunin ang sabi po ng Bible, I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. Hindi ko po alam kung nakatala sa kasaysayan ng Ehipto ang Red Sea experience na ito. Pero sa kasaysayan ng bansang Israel, nakatala ito. Na minsan silang hinabol ng isang masamang paraon, pero ang paraon na ito ay nilamon ng dagat kasama ng kanyang army na mga nagkamatay. Dahil pinatunayan ng Diyos na siya ang may kontrol. Amen? God is able to turn the hearts of kings. Alam niyo po ngayon, pagbukas ko ng balita, tuwan-tuwa ako sa balita. Hinipo ng Diyos ang puso ng Pangulong Duterte. Natanggalin yung sinisingil na nabayad para ba sa PhilHealth ba yun o sa, I don't know, para sa PhilHealth nga yata ng mga OFW. At ang balita ko, parang sinibak na niya yung PhilHealth chairwoman or inamamahala dito. Kaya ng Diyos baguhin yung puso Na hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos Kaya ng Diyos na pasamain. Katulad po nito. O patigasin rather.
Kaya magtataka kayo, minsan mayroong puso talaga na tumitigas sa tumitigas, hindi makakilala sa Panginoon. Diyos din na may gawa. Kasi po, Diyos din naman ang pumipili ng puso para lumambot at makakilala sa Kanya. Kaya nga ang salvation in His own choosing. Mahirap lang mo talagang unawain ito ng mga pusong antitigas na ang paniniwala, ang kanilang kaligtasan ay sila may gawa. Pero ang linaw-linaw naman kapag gusto kang iligtas ng Diyos, makikilala mo siya. Pag hindi ka gustong iligtas ng Diyos, titigas ang puso mo. Ganun lang naman yun At kapag tumigas ang puso mo, hindi mo siya makikilala. Kaya nga ang kaligtasan, biyaya. Pag binigyan kang pagkakataong makilala siya, ibig sabihin, pinalambot ang puso mo. Ganun lang kasimple yun. Pero hindi ko ito madaling intindihin. At minsan, mahabang pagpapaliwanag, minsan nga, inaabot na ng kamatayan ang paniniwala niya, siya ang nagligtas sa kanyang sarili. Well, anyways, kung ganun ang paniniwala niyo, sige. Pero mas ma-appreciate ninyo at mapasasalamatan ninyo ang Diyos at mabibigyan ninyo ng pagluwalhati ang kanyang pangalan kung ang paniniwala natin, siya talaga ang gumawa ng paraan para tayo maligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong puso sa atin, ng isang pusong malambot, hindi ng puso ng mapagmatigas katulad ni Parao. God is able to turn the hearts of kings, and He will able to turn your heart into a soft heart so that He can mold. Amen? Pangapat, sa kasaysayan po ito ng dagat na pula, when we see obstacles, God sees opportunities. Kapag nakita natin ay hadlang, ang nakikita ng Diyos, oportunidad. Mababasa po natin ito sa Exodus 14, verse 9. Ano po sabi ron? Ang sabi po doon, the Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea. This is a problem. But God make a way where there seems to be no way. The bigger the problem, the greater is the ability to shine right through it all. Hinabol sila ng mga Ehipto, inabutan sila na nagkakamp doon sa tabi ng dagat na pula. Things for them were looking bleak and dark, yet God has a plan. And it was an amazing plan. When we see obstacle, God sees opportunities. Huwag niyo kakalimutan, balikan natin ang kasaysayan, Diyos ang nagpahintulot na doon sila dumaan, at Diyos ang bumago ng isip ni Paraon at pinatigas ito para habulin ng Israel. So all the sins, all the circumstances, all that is happening was orchestrated by the hands of God. Amen? At anong layunin daw nun? Para makita ng bansang Ehipto. Ayon po sa verse 14. Ano po? Ang sabi, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh. Take note, God will gain the glory through Pharaoh and his army, and the Egyptians will know that I am the Lord. Paraan ito ng Diyos para ipakita na siya ay Diyos. Ipinakita ng Diyos na siya ay Diyos hindi lang sa mga Ehipsyo, kundi sa buong bansang Israel. When we see obstacles, God sees opportunities. Panlima. We can focus on the problem or we can choose to trust God. Dalawa lang naman ang pwedeng gawin. We can focus on the problem or we can choose to trust God. Ano mas madali? Siguro po, mas madali talaga yung tingnan ng problema. The Israelites were terrified. When they saw the enemy coming their way, ano sabi nila kay Moses? Bakit Moses, wala bang libingan sa Ehipto? Dito mo pa kami kailangang ilibing? They doubted Moses.
They questioned God. They complained, they grumbled, and they panicked. Yet God didn't get mad at their humanity or fears. Hindi nagalit ang Diyos. Alam ng Diyos na yun ang magiging reaksyon nila eh. Alam ng Diyos na yun ang kanilang magiging initial na damdamin. Kaya, anong utos ng Diyos kay Moses? Exodus 14 verse 14. Ano pong sabi ron? The Lord will fight for you. You need only to be still. Be still and know that I am God. I will fight for you. You just need to be still. May panahon ng pagtahimik. May panahon na dapat hindi na magreklamo, hindi na kumibo, wag nang magsisihan, wag mag-focus sa problema, at piliing magtiwala na lang sa Diyos. We can focus on the problem or we can choose to trust God. Ano nga ba naman ang maitutulong ng 2 million people na nagrereklamo? 2 million people na kahit anong gawin mo, may opinion. 2 million people na kahit na anong ipakain mo, nagrereklamo. Can you imagine? Kaya yung nararanasan po ni Pangulong Duterte ngayon sa Pilipinas with 120 million people, palagay ko po, mas matindi yan sa naranasan niyo. Mas matindi yung naranasan ng Pangulo ngayon sa kay Moses. Kay Moses, 2 million lang eh. Eh, ang mga Pilipinong reklamador ngayon, naku po, kalahati na lang po nung 100 million. Sorry ho, pero ang Pilipino, isa sa number 1 reklamador talaga sa mundo eh. Lagi po tayong hati. Kahit anong ipakita nyo senaryo, meron po tayong hating opinion. Kalahati gusto tulungan ng Amerikano, kalahati gusto tulungan ng Inchik. Lagi po tayong ganun. Tayo ang bansang hindi na po nagkaisa. Kaya siguro, ang nais ng Diyos sa pagkakataong ito, magsitahimik na muna tayo. Hintayin natin ang pagkilos ng Diyos. Sa Christian world na lang eh. Sa Christianity na lang sa Pilipinas. We are the only Christian nation in the Far East. Ayon di sa atin, tayo naman na may declare nun eh. Pero kung i-analyze po ito ng Christianity, hindi po totoo yun. We are not the only Christian nation in the Far East. Tayo ang isa sa pinaka-adulterated Christianity in the world. Nasa atin po yung pinakamalaking kultong relihiyon ngayon na nagpapakilala siya ang Jesus. Siya ang Panginoon, siya ang anak ng Diyos. Nasa atin ho yung napakaraming kultong relihiyon na nagmamanipulate ng politika. Nasa atin ho yung pinakamalaking kultong relihiyon na merong pinakamaraming pag-aaring kayamanan. May-ari ng ospital, may-ari ng mga malalaking katedral, may-ari ng mga mining company, pinakamaraming negosyo sa bangko at pinakamaraming hanap buhay at daming pera. Pero pinakamaraming mahirap na miyembro. Sa pagkakataon nga ito ng COVID pandemic, buksan lang ng mga simbahang ito ang kanilang pintuan sa mahihirap kayang isolve ang gutom ng bansang Pilipinas. Pero hindi nila gagawin. Kasi wala naman yun sa kanilang agenda. Hanggang lugaw lang ang pwede nilang bigay. Hanggang feeding program ng lugaw lang ang pwede nilang ibigay para magmukhang tumutulong sila. Pero ang lahat ng ito ay para lang sa publicity at kunwaring meron silang mga charity. Those are the problems of our country. We are a very problematic Philippines right now. But again, pwede naman tayo mamili. We can focus on the problem
or we can choose to trust God. Kaysa magreklamo, mas piliin na lang po nating magtiwala sa Diyos. At ito po ang totoo. Diyos din ang magpaparusa sa mga kabuktutan ng pamahalaan at ng relihiyon. Darating ang panahon, lalamunin din sila ng dagat. At ang Diyos ang magbibigay ng paghukom. What God wants us to do is to be still. Be still. Amen? Para po bukas manood uuli kayo, pagpapatuloy ko ito bukas. Hindi ko to tatapusin ngayon. Bukas po, pagpapatuloy pa natin ng mga 5 puntos pa rin siguro. I'm going to make another 5 points on the Red Sea experience, on the Red Sea miracle. No. Samahan niyo uli ako bukas. So, ito po yung ilang binigay ko ngayong umaga, just to recap. Reminders from the Red Sea miracle. 1, God knows what He's doing. 2, God leads our way. 3, God is able to turn the hearts of kings. 4, when we see obstacle, God sees opportunities. And 5, we can focus on the problem or we can choose to trust God. It's up to you. And then bukas, balik po kayo. Samahan niyo uli ako. 7:30 in the morning sa Winnipeg. 8:30 in the Philippines. Alas 6 po yata yun sa Amerika. Hindi ko po alam. Pero kung nasang panig man kayo ng mundo, patuloy lang po kayo sumubaybay. Pagpapatuloy po natin ang pag-aaral na ito bukas sa Tinig ng Pag-asa. Samahan niyo po ako manalangin. Dumulog po tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, sa oras pong ito, nagpupuri po kami sa iyo. Papasalamat sa patuloy na pagpapaalaala sa amin. Panginoon, maaaring nandun po kami katulad ng bansang Israel sa sitwasyong hindi na namin alam kung anong gagawin. Maybe we are in the dead end of life right now, but we will choose to trust you. Nakikita po namin, Panginoon, ang sirkumstansya, pero pipiliin namin ang pagtitiwala. Nakikita namin ang injustice, nakikita namin ang pagiging unfair ng mundong ito, pero pipiliin pa rin namin paniwalaan na ikaw ang may kontrol at ikaw ang makapangyarihang kumikilos. Ama, payapain mo ang aming mga puso, lagyan mo po kami ng kaligayahan, ng joy sa lahat ng nangyayari, at makita namin, Panginoon, na may mabuti sa lahat ng sirkumstansya ng buhay. Even the dead end. At umaasa po kami na ikaw na Diyos na nagpalaya sa bansang Israel ang sasama rin sa journey ng buhay ng bawat isa sa amin. Ipuin mo po ang mga may karamdaman, Panginoon, at payapain mo ang mga pagod, mga natatakot, naguguluhang isipan, at pagkalooban mo kami, Panginoon, ng pag-asa sa kabila ng tila kawalan nito. Ipuin mo po ang mga nagdaramdam, mga mayroong suliranin sa buhay, may problema sa relationship sa kanilang mga mahal sa buhay, may suliranin sa pinansyal na pangangailangan, at lalo na po yung mga nakaratay sa ospital. Panginoon, dalangin ko po ang iyong kamay na mapagkalinga. Dalangin din namin ang mga frontliners. Kilala mo sila, Panginoon. Ipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Dalangin din namin ang mga manggagawa, ang mga pastor. Bigyan mo sila ng inspirasyon. Inspirasyon na makita na sa kabila ng mga mahirap na kalagayan ito, lalo silang kailangang maging matatag, lalo silang maging mahusay sa pagsasaliksik ng iyong mga salita at mangaral ng may katapangan at pagpupursigi, lalo't alam nila na ang mga panahon ay nagpapakita na ng palatandaan ng iyong nanalalapit na pagparito. Panginoon, ipuin mo po ang iyong simbahan, ang mga leaders ng simbahan. Ipuin mo po ang kanilang mga pagpapasya. Tulungan mo po, Panginoon, na makita nila kung ano ang mabuti at karapat-dapat. Sa umaga pong ito, lahat ng nakikinig ng Tinig ng Pag-asa, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang mga kalagayan sa buhay, kung may hinihiling ang kanilang mga puso at hindi naman labag sa iyong mga kalooban,
at ayon sa iyong palatuntunan, pwede po ba, Panginoon, ipagkaloob mo ito? At ngayong umaga po sa pagbubukas ng ilang mga hanap buhay, mga non-essential stores dito sa Manitoba, hiling ko po, Panginoon, ilagay mo pa rin sa puso ng akin pong mga kababayan ang ibayong pag-iingat. Huwag po kaming makiayon, makigaya, makipagmadali sa pakikipagsiksikan sa mga binuksang mga stores na ito. Bagkus isipin pa rin namin ang amin pong kalusugan. Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Good morning everyone. Magandang araw po, Kuya Larry Montillano. Magandang araw, kapatid na Dindo Sayaman, kapatid na Bernadette Causaren, Agnes Causaren, kapatid na Raquel Arevalo Bayot, Ate Nelia Ramos, Nanay Hilda Mendoza. Magandang araw po sa inyo. Kapatid na Rodante Kerubin, Ate Neri Cabral. Good morning, Ate Neri. Ate LV Paredes at si Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Ate Yoli Kerubin, kapatid na Gina De Castro at si Kuya Pedro De Castro, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Jonathan Dolola, magandang araw. Si Ate Lesty Tamundong, good morning po, Ate Lesty. Ate Mirna Sinfuente, good morning po. Kapatid na Josephine Reyes, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Manix Cruz, magandang araw, Kuya Manix. Ate Marie Cruz, good morning po sa inyo. Kapatid na Pastor Hil Gatchalian. Kay Lily Camialu, good morning. Kay Mian Toledo Maala, magandang araw. Kay Chay Mendoza, good morning po sa inyo lahat. Kay Marivic Lara, magandang araw, kapatid. Kay Ate Mirna Sapitan, good morning po. Kay kapatid na Emma Olaes Moniz, kay Nanay Tinding, magandang araw sa inyo. Kay Harold Solabot, sa buong sambahayan, kay Jazz, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Nanay Neneng Sintos, kay Raquel, ayun na, nabanggit ko na kanina. Kay Ate Stella Sarmiento, kay Kuya Fred Sabale, magandang araw, Kuya Fred. Kay kapatid na Ami Eusebio, happy anniversary pala sa inyong mag-asawa. Ang patuloy na biyaya ng Panginoon ang maranasan ninyo. Ami and Edgar Eusebio, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din kay kapatid na Rowena Santarin, kay Ate Myra Paredes Libertino. Ate May, pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Kay Kuya M.A. Paredes, kay Ate Mildred, kay Ate Tessie, kay Kuya David Sarte Manipol, kay Ate Loida Bautista at kay Pastor Epi Bautista. Kay kapatid na Leia Barte, magandang araw. Kay Monix Mendoza, magandang araw po sa inyo. Kay Jen De Castro, magandang araw. Kay Kuya Boy at kay Ate Lucy Mejia, magandang araw po sa inyo. Kay Pinsan Joel Ramos, kay Oji, magandang araw. Kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales, magandang araw po sa inyo. Kay Joan Lontok, magandang araw. Kay Ate Del at kay Kuya Van Magkawas, magandang araw po sa inyo lahat. At yung mga hindi ko po na bate, si Ate Ading Hinido at si Kuya Dante Hinido, si Kuya Pete, si Ate Obi, ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Yung mga Friends of the Cross Small Group, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan. Sabi ni Ate Neri, maraming salamat po sa message. God bless. Maraming salamat din sa inyong kantang mag-ina nung isang gabi, natuwa ako, Ate Neri. Sing pa more. Ayan. So magandang araw po sa inyo. It's Monday morning. Again, magandang hamon po sa atin ito na magpatuloy. Para naman po sa mga nasa Winnipeg. Naku, nagbukas na po ang mga ilang store. Paalala lang po, no, kung hindi talaga makatiis na hindi lalabas, magsuot ng maskara, wear mask, and social distancing. Tapos, kung pwede naman, wag na lumabas, wag na muna. Po. At again, meron na naman pong infected kahapon. Kung hindi ako nagkamali, tila 4 na naman yung nadagdag. No? Kaya hindi pa ho tapos ito eh. At kung kailan, hindi po natin alam. Kaya tiis-tiis mga kapatid. At let us follow the rule of social distancing. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Magandang araw po. At mabuhay po tayo. Patuloy na bigyan ng kapayapaan ng Panginoon.
at manatiling umaasa at nagtitiwala. Ito po ang inyong lingkod para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.